has empowered countless individuals to rise, lead, and succeed. Known as the billionaire maker, his vision continues to create opportunities, building strong leaders, and shape a culture of excellence across all IFERN nationwide. His guidance inspires us to think bigger and bolder and lead with purpose. Please help me welcome and give a warm of applause and stand up for our powerful CEO and President, Sir Giovanni Tan. And our CEO also gives diary and our CEO of Mini Ladies with 68.9 thousand likes and 12 million followers in TikTok. Let us welcome Mama Dam Kim Aguilar. Alito ako Good morning. Morning! Hi, fantastic morning! Bakit pa tinamot ako? Sabi ko na kahit hindi tayo kung ibigyan ng damit. Alam to, bagay na bagay tayo sa mga Christmas ano. Ano siya dyan? Yung yun na ba yan? Hindi yung ball. Christmas ball? Hindi. Disco ball? Disco ball. Very ano tayo ngayon. Ano ba yung suot ng mga ganito? 90s? 80s ba to? 90s. 90s. Pwede rin 80s. Oo, hindi kami nag-usap ha kung ano yung ano. Naisip ko lang mag-polka dots. Kasi, di ba ang mga Pinoy, pagka mag-New Year na, gusto nila bilog-bilog. Pero ako ayoko sana ng bilog-bilog. Kasi pag bilog-bilog, barya yun. Gusto mo yung pahaba? Gusto ko yung pahaba sana. Pwede Kaso, pag bilog-bilog, pwede naman diamond. ay, walang ganun. Hindi naman tayo blood control. Walang ganun. Isa-isa lang yung diet. Para lang tayo, victim ng blood control. Pero hindi mo post yun na agad. Okay, ay, nawala yung host. Yung totoo. Alam eh, iniwan lang kami dito, hindi sinabi. Ano ba Okay. gagawin dito? Alam ko kung bakit maraming tao. Yes. Kasi may pa-iPhone 17. Yes! Sino gusto mag-iPhone 17? Ako, syempre. Pero hindi ako kasali doon. Actually, alam mo, baby, ang maganda pa doon, yung iPhone 17 na bibigyan ng Mini Ladies /iPhone, orange. Yes. Kasi yung orange daw yung pinakamahal. Kasi Yes, parang mas di ka mahal daw, siya. yes, parang di ka daw nagpalit ng phone kapag ka hindi orange yung binigay sa'yo or yung ipinalit mo. Ganito, ganito. Yung totoo, asan kayo? Ano gagawin? Nagmi-meeting sila doon. Ano gagawin? Yes! Okay. Actually, Bakla nag-a-adrim na ako dito. Ayaw ko pa rin pumunta. Mama Dam, na-surprise talaga kami sa pagdating nyo. Palamakan naman po natin mga Bakit? kapatid. Di ba kayo invited? Hindi, kasi galing po silang yate, di ba? So sabi, akala ko nasa yate pa sila. Bakla kasupit lang yan yung mga nasa ibang bansa. Nandito agad kami Okay, eh. ganun sila ka-dedicated. Di ba nung last time, from Morocco, tapos dumating kami mga 1 a.m. Tapos pagdating namin, Wednesday na agad. So wala pang jet lag ganun agad. Ay, ano daw, ngayon lang kami nag-uusap. Diba? Alam mo sa iFern, hindi yan scripted. Tingnan mo, ngayon lang na sinasabi. Kung ano. Okay, so ano gagawin natin today? I-interviewin daw ito. Interview na lang. Thank you, surprise. Bakit mo? Hindi yun maganda. Bakit yun? Hindi, mag-share ka. Hindi, alam ko na. Upo ka muna dyan.
Ako muna magtotok habang nag-iisip ka kung anong sasabihin. Itatanungin mo ako, hindi ko Hindi na ang kita question mo tatanungin. eh. Mag-isip ka pa. Magtotok ako, tapos bahala ka na kung anong gusto mo. Samahan mo na si, magtabihan mo na si Melay. Para pwede magbigay ng idea si Kaya sabi ni Chichi, mama, huwag mo na akong biktimahin na, pahinga ko ngayon na, ayoko na. Kasi ako nag-got si Chichi. So sabi niya, So, pakita mo na tayo mga video. Nakita na ba kayo, nagyate? Tapos hinatid na speedboat sa golf course? Tapos nag-golf? Oh, iba, di ba? Teka, nag-download na ba kayo ng mga TikTok ni Madam? Hindi. Wait, hahanapin ko dito. Papadala ko kay Ruel para yung mga first-timers dito. Ito, nilasahin ko sa'yo. Yan, Ruel. Tapos meron pa ako isa dito. wala daw si Kuya Ruel, holidays Sino yung nandito? Si Ace. Si Ace. Di kay Ace ko po forward. Wala Problema naman ba yun? ako proud si Ace, from janitor to Tech to boot. tech boot. To Actually, Gatsby. bago siya naging tech boot, mangingino muna siya. Oo nga. Kala ko Diba? Ace to Aislinn. Oo, yung Ace, sabi kasi aso eh. Dito charet. Nakaka-proud si Ace, no? Galing. Tumatalino ka dito. Bukod sa tumatalino ka, lumalaki ka rin dito. Oo, nung una... Ayan na, sinend ko na doon sa events crew. True. Check nyo yung sinend ko sa events crew. Nakakatuwa naman ang daming tao. Yung Kasi sa puset iPhone ko. 17. Ayan. Magpapasalamat pala tayo kay Mama Dam Kim ngayon dahil siya po ang nagsabi ng iPhone 17. Sabi kasi, nagdadalawang isip kasi kami kung meron tayong gagawin ngayon. Sabi ni Madam, hindi, mamimigay ako ng iPhone 17 kasi bored ako. Ganon. So Madam, alam mo ba sa hub kanina, nag-aanuhan na sila. O sino na yung highest? Nagtataguan sila ng benta. Ayan. Kasi highest sales. Oo, di ba sinasabi nga na kapag may achievement ka, huwag mo munang isasabihin. Di ba? Pag may plano ka, huwag mo din sasabihin. Kasi maraming mga demonyo sa tabi-tabi, bulatin nyo na lang sila. Ganun, like for example, bibili ako ng helicopter, huwag mong sasabihin, baka pasabugin yung helicopter na bibilin mo. So pag nangyari na, at saka mo isigaw. Di ba? So minsan ganun eh, para walang daot. Alam niyo yung word na daot? Di ba? Tinadaot minsan eh. Oo, tapos minsan, ano yung bududal, ginagano yung bududal, yung mga Actually, ganun sila ngayon, Madam. Nagtatagal sila kasi hanggang 7 o'clock lang. Oo. Kasi ibibigay agad natin yung iPhone 17 ngayon. Andiyan na ba? Ikaw mag-a-announce ng Balita ko kulay highest. orange siya. Kasi sabi ni Dada, Oo. baby, wala na daw ibang, ay hindi, orange. Kasi hindi mararamdaman ng tao na nagpalit sila ng cellphone kung hindi orange, di ba? Kagaya nung kay Buknoy, parang hindi naman siya nagpalit. Kasi 17 to pero kulay blue. Bakit ang Buknoy? Hindi maganda. Tapos Madam, Oo, di ba? litong-lito sila kasi promo over promo over promo. Okay. So, merong highest sales na iPhone 17. Tapos, meron din highest sales na pag 1.2 million, meron kang 60,000. Wow. So, yung highest sale, one name lang. So, nalilito sila kung ihiwalay nila yung 1.2 or i-combine nila yung 1.2, 2.4 para makuha. So, ganun kagalante yung iPhone, Madam. Sino na lang talaga nalito? Sila na nalito. Ayan. Siyempre masaya, di ba? Pagka bagong taon, kailangan bago lahat. So, hindi ako bumili ng pang Christmas na damit, pero bumili ako ng pang New Year. Kasi, new day, new outfit, new everything. So, magkano naman yun? Oh, baby, ikaw na. Okay, so ready na po yung TikTok video. Papakita ko lang sa inyo. Baka yung mga hindi ito nakafollow. Parang pinapil mo. Ayan. Okay, so there's another video. Yung sinend ko na video, na-download na ba? So habang nag-got si Chichi, nakukontent kami dun, no? Oh. Content. Oh, ala, sige, posting. Walang magpapahinga sa pamilya namin. Nakayate, pero hoy, bilis mag-content na. So part na yun, pag may bakasyon, ano
daw, ano sabi ni Tita Sam kanina, sabi niya, BK work. Ano ba yung term na ginamit niyo? May hanapin ko. Kasi hindi pwedeng nagbabakasyon lang. So, walang ganap. Kailangan, pag nagbakasyon, kaya ang mga anak ko, hindi totoong bakasyon yan. Magtatrabaho tayo, ganon. O tara, magyate tayo. Tapos sasabihin ni Gigi, ako magyate, tapos magpupunti, tapos magbibideo, tapos magbibicture. Ganon talaga. Diba? Muntikan pa nga ako mag-live eh, nawawala lang yung signal. Magka-live selling talaga kami ni Buknoy, kaso nawawala yung signal sa gitna ng dagat. So, sa amin, parang hindi pahinga eh. Pasyal-pasyal, pero kailangan work pa rin. Eh, hindi kami tumulala. Oo, hindi kami nakatulala sa yate. Kasi di ba yung mga, kasi sobrang yaman naman na talaga nila. Yung mga mayayaman, mag-iyate, inom-inom, wala pa kami sa ganung level. Meron tayong maliit na bangka, pero wala pa tayo sa level na nakatunganga na lang, tatabako, ganyan. Tapos si Dada nagtatabako, hoy, mag-ano ka, work ka. Asan yung video ni Dada? May video din siya. Kasi sabi niya, sige magtatrabaho. Tapos nag-text siya. Sabi ko, ano to? Hindi ka nag-work dyan. Sabi niya, nag-work ako sa phone. Sabi ko, hindi, mag-content ka. Nasaan? Pakilala lang, ipapaalam ko lang sa ibang madam kasi marami dito ngayon na 3 months old and below lang sa iFern. So last 3 months lang nag-join. Meron dito last week lang, last 2 weeks lang. Papaalam ko lang po sa kanila na yung boat po na yan is ang may-ari po si Kim's Diary. Ayan, siya po si Kim's Diary. By the way, open your TikTok. And please, Dali, open nyo na yung TikTok ngayon, yung mga bago. Open nyo po yung TikTok nyo and follow Kim's Diary. Hello, Yan. Kim. Opo, sa kanya po yung ano na yan, yung yate na yan. Sino ko lang yung Kim's Diary? Sino si Kim's Diary? Sino siya? Sino siya? Yung mga bago, so open your TikTok and then follow Kim's Diary and also Tumanita. Kasi marami tayong bago, marami silang hinakot na daan. Pero mga madam ko, hindi yan one night lang na bigla na nagkayata, ito hulog ng langit. Walang ganon. Tsaka sabi ng kuya ko daw sasabihin hulog ng langit kasi demonyo daw yun, hinulog from langit. So wag daw gan. No joke. Ay may hulog ng langit daw, baka demonyo yan kasi hinulog nga sa langit, di ba? So hindi overnight yan. And what we have, halimbawa, hindi siya yung luxury talaga na ini-enjoy. It's a luxury na may work. Kasi like for example, May nabasa ko ng vacation. Nagbabakasyon ka pero parang bayad ka. yes, kasi hindi ka pwede, like, halimbawa, bumili ng, halimbawa, may ganyan, may bangka. So, yung bangka, hindi yan yabang-yabang, kasama sa trabaho yung bangka. Ano to? Higa-higa ka lang, hindi pwede ganun. So, ginagamit namin siya pang content, tapos yung pang incentives, ganyan. Parang yung Alpha Line. Kailan ka last pumunta? Just good 4 years ago. Break na kami ng friend ko na yun. Hanggang ngayon, di ba ako nakakabalik? Alpha Land, ang nawatawag dun, sir, itong Billionaires Village. Billionaires Village. So, sa 4 years, isang beses ka lang nagpunta. Oo, hindi din. Tapos ito pabulat na nga eh. Charot. Buti na lang hindi. Nasira na nga yung jerkon. No joke, kasi May sinend akong bago. Kung meron na kayo mag-thumbs up lang pala, we can show another video. oo, kasi pagka yung bakasyon, sayang ang oras. Ganun kami mag-isip, siguro. Kasi yung iba, wow, sana all nakayate. Sabi nga na anak ko, tangina, di sana ikaw na lang dito, ako na lang nandyan, patambay-tambay sa Starbucks, di ba? Kasi minsan napag-uusapan namin, like kahapon, si Chichi, nag-golf siya together with sina Bosley, yung mga boss nila sa Ortigas, di ba? Nag-sponsor kay Chichi sa golf. Oo, Ortigas lahat. So, sila yung nagdala kay Chichi sa Albaya. Siyempre, ang ano naman namin, EPA naman namin, kung pupunta pa kami Albaya, di ba? Si Chichi lang invited. So, sabi namin, sige, samahan ka namin, pero magbo-boat kami, tapos, ihatid ka namin ng speedboat doon sa golf course. Kasi, yung Albaya, hindi nga ako member dun eh. Albaya ko ba yun? Albaya. Oo. So, hindi pa din ako nakapunta doon. So, first time din nakapunta na ba tayo? Albaya ko? Sino kasama mo? Nag-check-in na tayo dati doon. Sino Nakalimutan yun? ko. Nag-check-in na tayo doon. Di ba, baby? Okay. Sino kasama mo doon? Parang may itong Parang maganda yung basa ko kanina eh. Parang kayo. Hindi ko siya alam kasi nga, kahit si Gigi, hindi pa din kasi tinignan namin yung Albaya ko. Tapos sabi, ano yung tsura ng Albaya ko? Sabi ko, ay, ang ganda. Sino kasama mo? Nagigil ako sa'yo ngayon. So, yun na nga. Okay, so may Mamaya mga tayo video ready. magtutuos. Ayan. Pero video ready.
Victoria. Yung kanina. Oo. Okay, so, happiness ni Madam is yung freedom. No? So, always pagka umaalis kami, kunyari, tatanong niya yung hotel, pwede ba magdala ng dogs? Gano'n. So, ito at least yung sa yate, no? We can bring them anytime. Have another bit. Yeah. So, ako nag-adjust sis. Oo. Kasi sa Subic Yacht Club Hotel, bawal ang aso. So, sina Tita Sam, tapos sina Chichi, nag-hotel. Ako, nandun ako sa bangka natulog together with my aso. Bukas na yun, sabi nga, So, Madam na-realize ko dun sa kunento mo, kanina, sabi mo, workation ka. So, ayan po, i-follow niyo po Kim's Diary with 650,000 followers and almost 12 million likes. Thank you. Ayan. So, Madam, na-realize ko nga kanina, yung sinabi mo na nag-work ka, akala nila bakasyon. Kasi pag pinost mo dyan, parang wala lang, di ba? So, mas malala pa pala yung work ethics mo compared dun sa mga empleyado na after mag-sweldo, nag-Starbucks doon, tapos spend 3 hours sa Starbucks nagchichikahan. Yun ang So, wala sabi bang ganon? Wala, kaya nga sabi ni Gigi nung isang araw, sabi niya, nakakainis, ang daming nagko-comment dun sa TikTok ko na sana all may yate. Kung alam lang nila, mas masarap tumambay, makipag-inuman doon sa may kanto, rather than sumakay ng yate kasi nga, ang init-init, nagko-content kami. As in, nakakatulong. May picture nga sa akin si Bukay, nandun na bigla nila siya humuli. Sabi ko, uy, huwag ka muna sumama, may gagawin pa tayo. Sabi niya, talagang pagod. Kasi nga, yung araw nilalabanan namin eh. 1 So, p.m. oo, so nagko-content na agad pagkagising, mag-iisip. Sobrang hirap nung magawa ng content. Kayo nga, pag-picture lang, hirap na hirap na kayo eh, di ba? So sa amin, niisip namin kung ano yung video, anong product ang bagay, from damit, kasi wala naman kaming Glock team, kami Ginamay mo lang. kayong dalawa mong kaibigan na Yes, sa kasi social, diba? influencer talaga sila. Sobrang dami nilang followers sa Facebook and TikTok. Si Tita Mex, sa IG, si Tita Mex at Tita Sam. So, since andun kami, alam na nila na kaya si mother ng bakasyon, trabaho. So, hindi pwedeng hindi. So, after yung trabaho, pag dumilim na, pack up na kami, doon lang kami nagiging masaya. So, talagang, tas nung pumunta kami ng Starbucks, sana all nakayate. Parang ang hirap i-explain na pinagpaguran mo na yun, na magkaroon ng ganung bagay, tapos hanggang ngayon, nagpapagod ka pa rin para ma-maintain yung lifestyle that you have. So, mahirap talaga, di ba, Dada? Gusto ko lang explain kasi the difference between an employee and an entrepreneur or business owner. Kasi pag negosyante ka, hindi tumitigil yung pag-iisip mo sa negosyo mo. Kasi pinapalaki mo yung negosyo mo kasi dadating yung araw, yung pinapangarap ng lahat na wala kang gagawin, kumikita ka, mangyayari yan pag napalaki mo yung negosyo mo. Sino yung mga empleyado dito or nakaranas na maging empleyado? Okay. Yung iba nakakita na po ng empleyado. Pag nakakita na ng empleyado, pwede magtaas ng kamay. Baka meron dito hindi pa nakakakita para itutulo ko yung empleyado. Okay, ang empleyado, di ba, ang goal retirement. Tama? Alam nyo ba ang business owner hindi po nag-goal ng retirement? The other day, nag-share ako dito, Lucio Tan was 88 years old. Tapos pinasa niya sa apo niya na 31 years old yung mga posisyon niya. 88 siya bago niya ipinasa sa 31 years old na apo niya. Kasi yung anak niya, si Bong Tan, namatay. Okay? So, ang empleyado, 60 years old, gusto nang tumigil. Wala pa nga 60, early retirement, di ba? Meron nga akong empleyado dito, nag-umpisa magtrabaho sa amin, 19 years old. No? Tapos sabi niya, Sir Tom, hindi mo matatanong, ano na po ako, breadwinner na po ako sa pamilya namin. Talaga ba? Sabi niya, only child ako. Sabi ko, ilang taon na magulang mo? Ay naku po, sir, ang tanda na nila. 45 years old na si daddy. Si mami, 44. Kaya retired na sila. Yung 19 years old, binubuhay na yung nanay-tatay na 45 at 44. Eh sabi ko, di wow. Nung nagkwekwentuhan kami, 49 years old ako. Sabi ko, di anong tawag mo sa akin? Super lolo. Diba? Kasi tatay mo 45, retired na ako 49, nagtatrabaho pa. Ngayon 57 na ako, nagtatrabaho pa rin ako.
may networker tayo dito, tinanong, Sir, kayo magre-retire? Ha? Ba't ako magre-retire? Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Yung goal ko, 1 million millionaires, ang layo ko pa. 800 pa lang yung naging milyonaryo sa iPhone, ang goal ko 1 billion. Napakalayo pa, paano ako magre-retire? Samantalang ang empleyado, excited na mag 60 years old, or mag 20 years, or mag 25 years sa kumpanya para mag-retire. Explain ko lang ha, pag nag-retire po kayo, kung wala kayong pension, ang tumigil lang yung sahod, pero yung gastusin tuloy-tuloy. Wala pa pong naging presidente or mga senador or mga congressman na nagsabi pag senior citizen wala nang babayaran. May discount lang, tama? Wala naman sinabi pag seniors free na. So yung sinasabi ni Madam, nagbabakasyon kami, kung may sisingit namin yung paggawa ng content, gagawin namin. Kung merong oportunidad na maikwento ang produkto natin, gagawin natin. Kami, habang nakapila kami sa Starbucks, nakagawa ko ng content. Tapos ibinenta ko pa rin yung Fern Coffee Butterscotch natin. Oo, habang nakikipag-chismisan sa dun sa fans niya na nakasabay sa pila, na binigyan niya ng mga, yung lahat na nakasabit sa bag niya, ng mga King's Diary items, perfume, ipinamigay niya. Diba, nung una maingay yung bag niya, after, yung katabi na niya yung maingay yung bag. Diba? So, habang nandun sila naghihintay, nainip ako, gumagawa ko ng video, nagsasalita ako. Because a business owner never stops thinking about his business. Sino mga may anak dito? May papamana sa anak maliban sa utang? Wala, di ba? Pag namatay kayo ngayon, yung utang, paano? Di ba? Kung meron kang insurance na minamantihan, namatay ka, yun lang, doon ka lang panalo. Pero kailangan mong mamatay para manalo ka. Sinong gusto manalo today? Lalaglag kita sa bintana. Ang tanong, may insurance ka ba? Kasi kung wala ka insurance, nilaglag kita, talo ka. Diba? So, kung empleyado ka, tumigil ka ng pagtatrabaho, wala ka ng sahod. Diba? Lahat nag-look forward kailan ng bakasyon. Kami nga ni Madam, hindi namin alam na long weekend yung Christmas, saka long weekend yung New Year. New Year, hindi nga namin alam eh. Hindi kami tumitingin ng kalendaryo, kailan yung bakasyon, kailan yung ganyan. Yung nagpala kami pumunta sa yate, the day before lang, tumawag siya, Kapitan, pupunta kami dyan bukas. Dadating kami siguro mga 1:00. I-ready mo yung yate, tapos lalabas lang tayo ng Subic, ikot-ikot lang, tapos next day pupunta tayo Albaya kasi kailangan nilang i-register sa Coast Guard yung trip namin. Yun lang, the night before lang. Okay? So, hindi kami nagplano nung malayo. Pagka-aalis, kasi alamin tatanong, mag-abroad kayo sa hindi ko pa alam. Mag-abroad ba kayo sa Christmas? Hindi ko pa alam. Mag-abroad ba kayo sa New Year? Hindi ko pa alam. Trip. Kung sinabi ni Madam, aalis, bukas aalis kami. No? Kahit na ang ticket, doble yung presyo, doon namin trip umalis eh. Okay? Hindi namin kailangan na magtanong, boss, pwede ba magpaalam? Papayagan mo ba ako, boss? Hindi namin kailangan magtanong. Diba? Pag empleyado, wala kang iniisip, yes. Today, day off, wala kang iniisip. Pero, nasa bank ng utak mo palagi, magkano yung babayarin? Ama, dadating ang katapusan, magkano yung babayarin? Papasok yung New Year, di ba? Ang Christmas, ilang araw? Ilang araw yung Christmas? Salang. Salang. New Year, ilang araw? Salang. Pero ang Pinoy, di ba, gusto 2 linggo wala nang gagawin. Ay, magpa-family bonding kami para sa Christmas. Kaya aalis, December 22. Kailan kayo babalik? December 28. Di ba? Gusto 1 linggo yung bakasyon, pero may pera ba para sa 1 linggo na bakasyon? Tapos bahala na si Batman. Tapos pag nandun na, hanap ng mautangan, hanap ng makakainan. Kanina tayo makikinotse buena kasi wala tayong handa. Kailan tayo makikin-New Year kasi wala tayong handa. Yung empleyado sir nakaka-travel din. Nag-aantay lang ng piece of fare. Oo. Sino na naka-piece of fare dito? Tapos tanongin, ay, nakapunta kayo ng Japan, anong lasa ng Japanese food? Di ko nga alam, yung baon na namin, Lucky Me. Buti nga, nilagang itlog, pwede pa kainin after 5 days. Di ba? Nakwento na sabi, ay sir, naka-Hong Kong na kami, pero hindi kami kumakain sa restaurant. Lucky Me sa Kapuente. Di ba?
So I have more video, no? Mga may ikli lang to just to share with you. Naka-follow na yung mga hindi pa naka-follow dito. O hindi naka-follow, hindi yayaman in 2026. Kinners. Galit-galit ka. Okay, hindi kasi marunong mag-leash yung mga aso kasi hindi ko sila tinatali. So hindi talaga sila, galgal sila, sila marunong. Kaya ayaw nila may mga kanin tayo. Hindi sila marunong magtali kasi mga ako nilito at yetsa yan. Ang ganda ha. Bakit may pakis? Ano lumulusot, no? Ayun pala yun. Ano nag-aasa? Ano aso? Ako talaga. Ako yung pinalagkan. Galigan. Pero pag ano, sa kasada hindi sila marunong. Pero pag nasa yate, marunong sila. Ako yung aso. Ako pinalagkan eh. Si Parang mabalik ko eh. Siyempre napagod sila. So pinainom ni Dada ng tubig. Yung tubig ko ay pinainom sa kanila. Nagkakwento mo din pala na kahit naka-park yung yate nyo, may maintenance siya, yung kapitan, sinisweldohan. Ayan. Kaya hindi talaga pwede, workation talaga. May piya. Nauuhaw. Di ba nauuhaw? Also siya, Ivia. Next. Sumasakit kasi yung tiyan nila kapag ka-anes. Oh. Diba? Oh. Go, 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 go. Here, here, here. Go. 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 May tubig kasi na pagitan. Hindi nakakaganda, tita Beth. Ayos po. Ako na lang kaya mag-leash. Hihingin ako sa inyo. Talaga ng face na. Ah, wow! Pumwesto ka talaga dyan. Asan si Ace? Si Ace kasi maikli ang ano eh. Oh, nauuwaw sila. Des, Boogie, Par. Okay, you want to see more? Or nakita niyo na sa TikTok? Siya, one or two more. Ano pang? Ha? Ayan na, nag-work. Work na kami. Start na. Okay, so itong short TikTok na to, 38,000 views to. May basket. So, Kaya bumili na kayo. 38,000 views siya. Okay. You have another video? Meron pa? Sige. Wow, 43 years old ka na, madam. Saan banda? January 14. 43 years old na ako. My gosh. Okay, I'm so old. So this is 28,000 views. Okay? So ito, ang nandito ngayon na tao, 150. Okay? So can you imagine gaano karaming 28,000? Yung 28,000 puno na yung buong Philippine MOA, no? MOA Arena. So that's the power of social media. Kung ikaw, meron kang brand, meron kang negosyo, hindi ka nagpo-post, hindi mo ginagamit yung TikTok platform, you're wasting that opportunity. No? If I have a message for you for 2026, umpisahan mo yan.
dapat ikwento mo yung buhay mo, ikwento mo yung negosyo mo, kwento mo yung anak mo. Tingnan mo yung, sa amin, di ba, yung aso, nakikwento nga yung aso eh. Di ba, hindi naman kailangan may yate ka. Kung magaling ka magluto, di video mo, magaling ka magluto. Tapos nandyan sa tabi yung mga vitamina. Di ba? Nagluluto ka ng breakfast, tapos nandyan yung fern coffee. Yes. Di ba? Tapos yung income mo, bumenta ka today. Tapos yun, may pambayad ka na ng renta. May pambayad ka na ng kuryente. May pambayad ka ng tubig galing sa iFern business mo. Di ba? For the first time, nakaipon ka sa iFern business mo, mag-tuition yung mga anak mo, hindi ka naghahanap ng mauutangan. Okay? So ito, kasi lahat ng tao may sana all, di ba? Pag tignan niyo yung TikTok ni Madam, kahit iPhone 17 lang, masaya na ako. Mga ganun yung mga comment doon. Madam, birthday ko, padala na lang ng GCash dito. Madam, birthday ng dalawang anak ko, wala akong handa, baka pwede ka magpa-GCash. Paano namin naging problema yung birthday ng anak niya? Wala naman kami nung ginagawa nila yung mga anak nila. Di ba? Hindi naman kami involved doon. Kaya ito nakaganda ng caption ni Madam. Sabi niya, hindi to swerte. Di ba? Mahilig ang Pinoy sa swerte. Bakasyon, ang empleyado wala kang ginagawa, bakasyon. Kami nagbabakasyon, nagtatrabaho pa rin. Kaya hindi siya 43 years of luck. No, 43 years of knowing her worth. Kasi, ibig sabihin, she want to have a great lifestyle, you want to enjoy, pagtatrabahuan mo. Pero dahil nagtatrabaho kami habang nagpapahinga ang ibang tao, meron kaming yate na pwede kaming anytime. Di namin kailangan maghanap ng, pwede mag-book ng yate, pwede mag-alkila ng bangka. Di ba pag kayo ng mga nagbabakasyon, papuntang Puerto Galera, di ba? Kailangan mag-book ka ng bangka para makatawid ka. Sa Boracay, ganun din, di ba? Mag-book ka ng bangka para makatawid. Kami din namin kailangan mag-book kasi anytime meron kami makukuha. Di ba? Meron kami pansarili. Yun yung advantage ng being a business owner. No, you have under your control, hindi control ng ibang tao. Magbabakasyon ka kung empleyado ka, kontrolado ng boss mo, di ba? Pag business owner ka, anytime pwede kang magbakasyon. Ang mali lang, no, dito sa iFern, marami rin may mali. Kasi sa nakikita ninyo, di ba, marami nagtaas ng kamay na empleyado dati o empleyado ngayon. Nakikita niyo yung mga boss nyo, dahil dumadating, maaga umaalis, pumaparty, may mga event, hindi araw-araw pumapasok. Akala nyo, gano'n na yung business owner. Pero ilang taon na yung boss mo? Kung yung kumpanya niya, 20 years na, 20 years ago, wala ka doon, siya yung araw-araw pumapasok, kahit na holiday. Siya yung pinakamaagang pumasok para magbukas, siya yung pinaka-late umalis para magsara. So, he already put in the time. 20 years na niya pinalaki yung negosyo, kaya pwede na siya hindi pumasok. Kaya kahit nagbabakasyon siya, kumikita siya. Dito sa iFern, nangyayari na yan. Katulad nila Melanie Alex, di ba? Bigla silang nag-decide na pumunta ng Hong Kong Disneyland kasama yung dalawang anak. Yung Holy Week, nag-London sila. Christmas, na Hong Kong Disneyland, balikan ng 3 araw lang. Pero nakatira sila sa Hong Kong Disneyland, 75,000 per night. Kung minimum wage ka, sahod mo na ng buong taon yun after deductions. 75,000 per night. 2 gabi, 150. Hindi pa kasama yung ticket, hindi pa kasama yung pagkain doon. Okay? Because 9 years na sila sa iFern. And 9 years hindi pa rin sila tumitigil. Pagkakatulad today, may mga promo, excited sila lumaban sa promo, either sila mismo, no, meron silang direct, or meron silang sasamahan, direct ng downline nila para makilahok sa promo at makinabang. Do you understand what I'm trying to say? Kasi ang Pinoy, no, naumpisa pa lang ng negosyo. Oh, akala ko yayaman ako dito, 2 buwan na ako sa iFern, ba't di pa ako mayaman? Eh di wow. Di ka pa marunong magbenta ng produkto, hindi mo pa kaya i-explain yung Fern Active. Hindi mo pa kaya i-explain yung Fernflex, gusto mo mayaman ka na. Di ba? Eh ako, kahit saan ako pumunta, nag-aalok ako ng mga produkto. Kasama ko sila Alice Eduardo, ikukwento ko yung Permc, ikukwento ko yung Permd, kasama ko si Joey Concepcion, kwento ko yung FD3X, di ba? Kasama namin si First Lady, kwento namin yung Fernd, kasi alam ni First Lady yung Permc, sasabihin niya, ay, First Lady, meron na po kami bago, Fernd. Ganun ba? Papadala ako sa Malacanang. So, hindi kami tumitigil magbenta. Hindi nakakahiya magbenta. Ewan ko kung sino nagturo sa Pinoy na nakakahiya magbenta, pero nakaka-proud mangutang.
Nakaka-proud ba mangutang? Pero lahat kaya mangutang eh. Pero pag nagbenta, nakakahiya magbenta. Huwag kang tanga, huwag kang magpo-post ng mga for sale sa Facebook, magmumukha kang mahirap. Mangutang ka na lang. Para hindi ka mukhang mahirap, alam nila lahat mahirap ka talaga. Di ba? Ayaw mo mapagsabihan sa likod eh. Sa tingin mo, pag nangungutang ka, ano sinasabi nila? Nakaka-proud yung kumari ko, no? Wala nang ginawa kundi mangutang. Sa tingin mo, yun yung sinasabi? Pag nangungutang ka sa mga kapatid mo, ang tuwang-tuwa talaga ako dyan sa kapatid kong bunso, wala nang ginawa kundi mangutang. Sa tingin nyo, anong sinasabi sa likod nyo pagka nangungutang kayo? Naisip nyo ba yun? Pero pagka nagbebenta, natatakot kayong mapagsabihan, naghihirap yata sila, nagbebenta. Tanga-tanga yung mag-asawa na yan, pinasok yung hyper networking. So, nahihiya ka na magbenta? Nahihiya ka na masabing na sa iFern ka, na legit na negosyo? Na tayo yung kinikilala sa ASEAN, tayo yung kinikilala sa Go Negosyo? Yes. So, kailangan 2025, iwanan natin yung mga maling pag-iisip na ganyan, yung masyado tayong concern sa sasabihin ng ibang tao. Masyado tayong concern sa sasabihin ng kapitbahay. Di ba? Oo, nasa maganda kang kumpanya, nagbebenta ka na kung ano. Pwedeng real estate, pwedeng Oo, maganda yung kumpanya, maganda reputasyon. Ang tanong, may benta ka ba? Kung wala kang benta, maghanap ka ng ibang pwedeng ibenta. Di ba? Kasi kunyari, ang binibenta mo lupa, bahay, kondo, no? Lupa sa village. Kung wala kang kakilalang bibili, sa tingin mo, makakahanap ka ng tao ng sisipilyo? Makakahanap ka ng taong naliligo? Yes. Makakahanap ka ng taong umiinom ng kape? Yes. Ano mas mabilis hanapin? Nagkakape, naliligo, nagsisipilyo, o yung bibili ng lupa? Nagkakape, naliligo. Kahit na maglakad ka ng magbalik-balik ka sa saan ba maraming tao? Sa EDSA. Diba? Sa Sakayan. Sa MRT. Kahit na tumayo ka doon ng 9 hours, maghanap ka ng bibili ng lupa sa'yo. Versus, Kuya, kailangan mo na magsipilyo. Naamoy na kita. Ate, kailangan mo na maligo. Naamoy na kita. You have more video? Yes. May 2 more. Sige. Ako sir, remind ko lang sila na hanggang 7 o'clock lang yung highest sales. So, yung mga nagtatago dyan ng mga SI, please submit your SI to Upline Jovi. Okay, kasi in 30 minutes, Saya, nagtataguan ng Oo, ma'am. In 30 minutes from now is i-announce na po natin yung winner ng highest sales ng iPhone 17 at si Madam Kim at si Sir Tom po mismo ang mag-aabot sa lucky winner. Ayan. Alam hanggang matumba, ang sabi ko tama na pero ang sabi mo sa akin umirit ka pa ng isa. Oh, ganon, iiwan mo na ngayon. Anong mabibo dyan sa boyfriend mo? Parang hindi naman yan 43 years old. Naubos, alam nyo, nakailang take kami ni Boknoy. So, imagine niyo nakailang pahid ako ng lotion. Buong Yung pala yung katawan ko sikreto? na, oo, libre yung lotion na pinapahid ko. Oo, kulang na lang pati buhok ko, lagyan ko lotion. Kasi sabi niya, hala, ma, pangit, isa pa, take one. Balik ako sa baba, lalagay ako ng, ganun kahirap, lalagay ako ng blush on, nabura yung blush on eh. So, lagay ako blush on, akit ulit ako, take. Tapos sabi niya, ay, may isa pa, nawala yung blush on ko, tinan mo ako may blush on. So, sasabihin niya, ma, mag-blush on, baba ulit ako. So, maglalagay ulit ako ng blush on. Hindi siya yung ganun one take talaga. Kaya lagi namin sinasabi, work talaga siya. Workation. Sa amin, sabi niya ni Dada, ni Boknoy, workation. Sa iFern, vacation. Kasi kahit na nakabakasyon kayo, tapos, di ba, ano pa na yun? Explain mo ba? Vacation, kahit na like nung nag-Hong Kong po kami, pag uwi namin, meron kaming 600,000 pesos. Tapos nung nag-London naman po kami ng 2 weeks, as in like, yun, wala talagang work yun, mag-ano lang, mangangamusta lang sa downline, cellphone lang, walang ganyan. Walang latag, walang vacation lang talaga. Pag uwi po namin, meron kami 2 million po na cheque. So, vacation po. Pero,
bago ka mag-vacation, Ay, isang katutak naman po na ano. Parang Nakakadon. kulang po ang 24/7 sa amin. Kulang So, po ang worth it 24. naman siya. Worth it, super worth it naman po. Tapos, syempre, biglang mukha akong pera. Tapos si Madam, ngayon, nag-uusap kami, sabi niya, may mga kinikita. Yung simpleng ganyan-ganyan nila, ang sabi ko, ang difference naman po, Madam, isang post nyo, tuloy-tuloy din naman yung benta. Yun naman yung wala sa iFern. Awan ko ba, bakit hindi natin na yun? Yung iFern, hindi magaling mag-post. So, yun na, pagka may latag kami, tapos yung leverage. So, since mukha akong pera, or alipin ng pera, so sabi ko, aaralin ko lang yan, sayang din yung 300,000 na habang, yes, aman. So, ngayon pa lang yan. Eh, lolobo siya ng lolobo. Nagdalaro kami 500, ganyan. Oo. Sa posting lang yung basket. Tapos 1% lang ako kasi yung ayoko kasi binenta ko na tapos pagkakakitaan ko pa. Oo. So like for example, basket mo yung nilagay ko, 1% lang ako doon. Pero masipag kasi ako mag-post. Oo. Ganun. Kasi nga, yun din tinuro ni Dada. Sabi ni Dada, pag pumunta ka sa isang lugar, isa lang ang mapupuntahan mo, isang tao lang. Yes. Unlike pag nag-post ka, like sa Subic, kinikwento ko sa kanya na nasa Subic kami, yun nasa Starbucks, ang dami na nagpa-picture kahit kay Buknoy, kasi nakikita kami lagi. So parang hindi lang pala pang Manila yung beauty ko, pang Subic din pala. So, So, dahil natitake advantage namin talaga yung kasikatan. Yun, meron po kaming bagong distributor. Yan, sila Michelle. Yung downline niya, Madam, nag-corporate account kasi kilala ka niya. So, nung natapos na namin ang sabi explanation. na, dito scammer itong mga to. Oo, nung natapos na namin yung explanation, parang nalakihan siya sa corporate account, tapos in-explain namin. Tapos doon ako ko, kilala mo si Madam, di ba? Nagpa-follow ka sa kanya, di ba? Ganyan-ganyan. Tapos pinapakita ko yung chat mo. So yun, kumbaga kami na iFern Nation, nakikinabang din kami sa ginagawa niyo po. So kami din yung nag-harvest. So sobrang ganda ng iFern. Sabi ko nga po sir na nasa planting season pa lang tayo ngayon. And yet, yung planting season na yon, yung credibility niya, stability niya, sobrang lawak na. Habang nasa Subic kayo na nagagawa ng ganyan, tapos may mga nakakilala sa inyo, at kami naman nasa Cavite na meron din nakakakilala sa inyo. Kahit kay Sir Tom, sabi niya, pinapalo. Alam niya talaga, pinapalo niya si Sir Tom. Grabe si Sir Tom, yung mga wisdom niya sa business daw, ibang klase daw. Ako siya wisdom tooth. Si Dada maraming wisdom. Pagkatating talaga si Sir Tom, wisdom Wisdom. niya talaga sa ano. Tapos sa iyo, mga kaartihan, mga ganon, yung mga... Tsaka Madam, may cancer yung husband niya. Tuwang-tuwa siya sa'yo na nanonood. Kasi, ang saya mo lang daw. Meron siyang pina-follow na CEO din. Tinigil niya na follow kasi puro lang sinasabi niya, ganda ko, no? Ganda ko, no? GGSS daw yung CEO na yun. Oo, so, follow niya na. So, kumbaga, malungkot yung person na yun, pero napapasaya mo sa mga post mo. So, thank you kasi buong iFern Nation nakikinabang sa ginagawa niyo. Ayan. So talagang malaki talaga ang health ng social Correct. media. As in, kahit sa amin. Kasi yun nga lang, medyo si Chichi medyo ayaw na kasi pagka yung nasa lugar, ma, wala siyang ayos, ma. Anak ni Kim's Diary, si Chichi, nagugulat siya. And even sa Houston, Chichi, ayaw daw niya lumingon siya. Hindi ako si Chichi, hindi ako nakaayos. Oh, so, sa kanya naman negative. Oo. Kasi may naku, mama, yan na naman yung classmate ko, nakita ka daw. Talaga ba? Kasi hindi before, kasi hindi naman, wala akong social media before. So, nung na-involve lang ako sa iFern, doon lang ako nagkaroon ng social media. Wala talaga akong Facebook. And even now, hindi ako nag-handle ng Facebook kasi hindi ako marunong mag-Facebook talaga. So, at wala naman akong tinikita sa Facebook. So, bakit ako maglalaan doon? Puro chismis yun, tsaka utang. So, Madam, na-realize ko sa'yo, ang TikTok mo, na-born siya out of boredom. Oo, Yes, out of during boredom pan- during yes. pandemic. So, ikaw Yes. yung tao na ayaw na walang ginagawa. Correct. So, kaya ka mayaman na mayaman. Actually, Hindi, totoo kasi maraming sa mga empleyado, totoo naman, maraming sa mga empleyado, na pagka-off nila, literal off talaga nila. Ay, oo, hindi. Kasi nung nag-start yung TikTok ko, kasi may assignment si Dada noon. Yung ano yan, yung may assignment ka noon. To sabi ko, sige nga, si Melay nga, buhatin, pabuhatin mo. Napilay. Laki ko pa nun. Oh, napilay pa si ano. Yun yung assignment yun, yung banding-banding ng asawa. Yes, Di ba may mga grupo kayo noon? Anong tawag dun sa asawa? Tumanis Masterclass. Ayun, sa masterclass. Tapos di ba ginagaya nyo na kung anong ginagawa namin. Hindi sila nagkakapikunan na yung couple. Kasi nagkakapikunan na rin kami kasi parang kaliwa yung paa niya. So nakakasampung take kami ngayon. Ay, one take na lang siya.
So, oo, natuto na rin kasi matututunan mo talaga siya eh. So, doon nag-start. So, kasi wala kami ginagawa mag-jowa. So, baka naman mabuntis ako. Hello, hirap magkaanak, di ba? Oo, so sabi ko, tara, TikTok na lang tayo kasi mabuntis ako. Kasi mahirap talaga. And ayoko na mag-anak kasi sobrang hirap ng magpalaki ng dalawang anak. Sabi ko nga minsan, kapag kayo mga tao ang babata pa, well, ako bata din ako. Pero syempre, hindi naman ako ganun ka nag-guide, kumbaga. Sabi ko nga, golden opportunity yun. So, hindi lahat na nagkamali, yun na yung bunga. So, nung time na yun, sabi ko sa kanya, tara, TikTok na lang tayo kasi walang ginagawa, wala lahat. Hanggang sa, di ko alam na magbubunga pala talaga yung TikTok. Wala akong kinikip. Although ang kinikip ko before is Instagram to my close friends. And then, ngayon, naiwan ko na yung Instagram, hindi na ako marunong mag-post. Tinatanong ko sila, hala, may nag-iba na kasi. So, doon ako lagi, dahil mukha din akong pera, like you. Sabi ng friends ko, di ka na nagpo-post sa Instagram, puro lang kayo inggit donday. Tigilan ako. Unlike sa TikTok, oo, may na-inspired, may naiinggit, may nagpapakamatay, ganun, charet. May kinikita, pero may kinikita ako. Kasi kada post mo, magagigil ng basket, may 1%. Yung 1% kasi, sabihin mo ng piso, kahit piso, 5 piso yan, nag-start yan sa piso, walang 1,000 kung walang piso. Walang 1,000 kung walang 20 pesos. So, para sa akin, pagka nga naglalakad ako, nakakita ko ng piso, tapos nalagpasan ko, babalikan ko siya. Sayang daw, piso din yun, di ba? So, hindi ba no joke! Kasi minsan sinasabi, meron ako mga friends, ate, madumi na yan. Wow! Dito ko nga rin galing sa dumi. Diba? Oo, hindi madumi okay lang, mahuhugas ako, ganun. Kasi, for me pagka sabi nga na nanay ko, huwag ka magbulag-bulagan, huwag ka magbingi-bingihan. So, may rason kung bakit may mata, may bibig, may tenga, di ba? So, pagka may nakita kang piso, tapos nilagpasan mo, biyaya yun eh. Di ba? Parang sa akin, parang piso, may mabibili pa rin naman or makukumpleto pa rin naman yung pera pagdating sa piso. Like for example, 59 pesos na lang pera mo, 60 pesos yung babayaran mo. So, kulang pa rin. So, never akong tumalikod sa biyaya. So, kahit 5 pa yan, pupulutin at pupulutin ko, kahit madumi. Basta nakita ko except yung hindi ko nakita. So, yun yung use ng mata for me. Pag may nakita ka, huwag ka magbulag-bulagan. Kasi yung mga bulag na gusto mong makita yan eh. Tapos ikaw, lalagpasan mo. And yun yung reason kung bakit ako nagbibigay sa mga nakikita ko na nangangailangan ng tulong. Kasi yung mga walang mata, di nila nakikita na dapat pala silang tumulong. Ako kasi may dalawa akong mata, so kailangan kong tumulong. So pag wala naman akong bibig, hindi ko kailangan magsalita, hindi ako magiging mentor. Binigyan ako ng bibig, di daldal ko, di ba? So ganun hanapin mo hanapin mo kung anong meron ka. And hindi naman tayo pinanganak na alam natin yung talent natin. You will discover it. So, laging ganun. Pata mo, tingnan mo doon sila nag-aaway na sila sa highest sales kasi meron na sila 20 minutes. Ay, ka! Naka-ano na. Nagkakagulo na. Ay, na sinasabi ko, kalmahan nyo lang, orange na cellphone yan. Hindi ako mapapahiya. Yes, Dada? Okay, so meron lang tayong papakita. We have 2 more videos. Yung sabi ko next. Lara Croft na. Wag mo na yan. Depende. Ang So, galing. yung kada isang balay, isang pumbala. So, lahat, tama lahat. Wow, galing. Lara Croft na. Hindi. Okay, so isa yan sa pagiging babae ko. Kasi nung hindi ko pa kilala si Dada, nagpa-firing talaga ako. Kasi, paano kung pinasok yung bahay namin tapos wala yung ex ko? Paano ko mapagtatanggol yung mga anak ko? Diba? So may baril kami sa bahay. Pagka ninakawan kami, yun lang, good luck sa magnanakaw. Kasi talo talaga ako. Oo, no joke. Tapos pag nagagalit naman ako sa mga anak ko, itatabi na nila lahat. There was a time na nagdadrive ako ng Trailblazer, Chevy yun. Wala akong driver, mag-golf si Chichi sa Tagaytay. Sinabi ko, kainin niya na yung nandun sa baunan. So wala siyang yaya. So sabi ko, kainin niya na. Nagdadrive kasi ako na naka-heels. So after ko yatid si Kulay,
or si Chichi sa golf course, aalis na ako nun, mag-work na ako. So never talaga ako naging photo bomber. Hindi ako naging bomb. Never. Kahit na may pera yung jowa ko nung time na yun, never talaga. So naka-heels na ako. Sabi ko, kainin na, ayaw kainin. Papunta na kami ng Sigsag. Sa Tagaytay kasi siya nag-golf eh. Lumaki si Chichi sa Riviera and sa Southwoods. So, sa Riviera, sa Silang Cavite yun. Doon ako sa Southwoods exit na shortcut. Yung shortcut doon galon-galon. Tumapon yung pagkain. Nakita ko sa mirror. Pag hinubad ko yung sapatos ko, ginanon ko, tumama sa noo ni Chichi, dugo. Kaya pag nagagalit ako, tinatanggal talaga nila, nakuputang na sharpshooter si mother. Kasi nga, hindi ako pinanganak na magaling ako bumarala. Inaral ko siya kasi paano kung something happened to my 2 kids, akyat bahay gang o whatever, kung ano man na nangyari, di ba, may self-defense ako. So, lagi akong ganon. So, kaya ako marunong mag-drive kahit na-truck pa yan, kahit manual hanggang ngayon, pwede ako mag-manual. Pwede ako mag-drive ng jeep, kahit ano pa yan, kasi inaral ko siya. Why? It's because nanay kasi ako. So, paano yung 2 kids ko kapag ka na-ospital or biglang nagsuka yung aso ko, di ba? Biglang, alam naman, baby, uwi ka dito! Kasi nagsusuka. Tangina, hindi. Dalhin ko yung anak ko, magdadrive ako, bahala kayo. Tatawag sa akin si daddy, asan ka? Nasa ospital kasi sinugod ko. Hindi kasi, yun ako eh. Kaya yung iba sabi, paano? When you think about being mom, lahat yung gagawin mo. Kasi paano ko may aksidente? Like si Tom, syempre mas matanda siya sa akin, di ba? 57 na siya. Naipasok. So, paano kung biglang may nangyari? Tapos walang driver. Alam mo ba si B? Sino yung madami ng beses na hatid sa ospital? Hanggang ngayon, may sakit nga ako ngayon. So, di na siya naniniwala nga alaga ako sa pagtanda niya. Kasi nauna lagi ako Kasi may puro sakit. ako yung nag-aalala. So, di ba? Kaya ako inaaral yun for my kids. And para sa benefits ng mga kasama ko sa bahay. Kahit yung yaya ko may nangyari, sinugod kami sa ospital. Ala na ano siya, nangisay. Tapos dahil siya ng probinsya, parang horror yung bahay namin. Kasi nag-ihiwat sa sabi yun. Oo, don't joke. First time ko nakakita na, tapos dinala namin sa ospital, sabi ng exo, hindi sumasagot si Tom nandito. Sabi ko, hala, dada, exorcist, sabi niya, tangay ni exorcist, baka nagutom na dahil sa ospital, dinala ko sa ospital, hindi pa rin tumitirik yung mata. Sabi ko, Saniban? oo, sabi ni dada, sabi ng exo, sabi niya, albularyo yata kailangan din, dahil dali mo sa albularyo. So, dinala ko talaga siya sa albularyo, sa Rizal. Ako yung nagdito, sabi niya, saan ka? Nag-exorcist yung isang yari, naluloko ako. Oo, tapos tinatakot pa niya. No joke to ha, no joke talaga. Ito So, sa hindi ka natatakot naman na sa na magwala na makasutokin niya ako. Dahil sabi ko nga sa'yo, may bullseye ako, baka pag ginano ko siya, kulog agad siya. O kasi nga, medyo inawal ko nga siya kasi what if, lagi akong ganon, advance ako mag-isip, what if may nangyari? Like for example, kami nito, hindi ako takot na maghiwalay kami kasi mabubuhay ako kahit wala siya. Ganun ako. So, yung yaya, pagka nawala yung yaya, takot-takot kasi marunong ako eh, like yung mga dogs ko, kahapon walang yaya yan ha, ako lahat ha. Imagine, may video ka ba doon, Bunso? After ko mag-makeup, after ko mag-content, nagpalit ako ng mga diaper ng mga animal. Tapos pinakain ko, syempre si Boogie, gutom na, gutom na kami, galit ka. Ganon yung aso si Boogie. So, pinakain ko, tapos tinatawag ako ni Tita sabi ni Chichi, sabi ni Buknoy, nagpapakain si mother ng mga nyoso. So, paano kasi kung mawala yung yaya, di ba? So kami, kanya-kanya pati. Like si Buknoy, hindi lang siya influencer sa amin, hindi lang siya pamilya. So may kanya-kanya kaming toka. Si Buknoy, ang toka niya kahapon is mag-video at saka dalhin yung mga gamit ng aso. So ngayon sabi ko sa kanya, asan yung shades ng aso? Kung hindi, lalangoy ka talaga. Pabalik ng Maynila, kukunin mo yung shades. So ganun kami, kahit sa pamilya namin, ikaw bahala sa ganito, ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan. So nag-uusap na kami nun, may assignment. Hindi pwedeng walang silbi. Bawal sa pamilya namin ang tamad. Yung, si Bunso, pakainin na, ululoy, tumayo kami, di ba? Si JV ganun eh. Pagka, JV kain na, sasabihin ko kay Tito Jan, huwag mo tawagin. Alam naman niya nakakain eh. Nakita naman niya na nakakain na. Bakit tatawagin?
Eh di kung may tira na lang. Hindi kasi ako lumaki sa typical na bahay na, itira kay ate yan, itira kay bunso. Walang ganun. Bawal pa alagain. Kaya kami unahan pagkakain. Tapos tatago ko na yung hotdog sa ilalim ng kanin ko. Bagay yun. Diba? Kasi ito, kayaman niya yung mga bobo yung mga kapatid ko. Kasi sasabihin na namin ko, kakain na. Ang tawag sa akin, buding. Buding kakain na. Una ako doon. Tagal ng mga kapatid ko, tangina nakawa ko na isang hotdog. Ilang hotdog to, malay ko, tapos biglang pagka naubos yung kanin ko, may isa pa akong hotdog. Ganyan ako pagka naughty talaga. Kahit tuyo, tinatago mo sa kanin. Mabagal nila eh. Diba? Kasi ko ba yun, mabagal sila. So hindi naman nila ako mapapagalitan. Tapos kaya ang dami kong pekla sa tuhod. Asan na ba? Ayan, marami akong pekla. Maligaya ang kabataan, childhood ko noon. So, pag kinutusan ako ng kapatid ko, hindi, piso. Alam mo, bibili mo nga ako ng bond paper. Hindi umaandar ang tricycle kung walang gasolina, di ba? Ano to? Tapos pag nadapa ako, plus pa yun. Kuya, nadapa ako kasi inutusan mo ko. Kasalanan pa ng kuya kung nadapa ako. May mga ganun, kasi hindi pwedeng mabuhay sila talaga. Marami ako nakikita nakakaawa. Huwag mo munang gisingin, natutulog. Ano bang partisipasyon si JB? Hoy, gisingin na si JB. Tapos sasabihin, natutulog pa, bakit? Ba't siya napuyat? Daig ko pa siya. Ako nga gisingin, siya tulog. Nag-cellphone na. Marami kasing magulang na gano'n. Sobrang, kaya pagka masyadong bili, okay, may natutulog pa. Ano natutulog? Gumising na yan. Anong oras na? Late na. So walang ganun sa amin. Kaya na kahit si JB naghihiwayan, uutusan, tapos minsan syempre, in-spoil din na Buknoy kasi nga hoy, utusan niyo si JB, huwag niyo in-spoil. Si Boss Gay, laging inuuto. Kasi, pag empleyado ka talaga. So, ang pagkain talaga nila, chicken, KFC, ganyan. Nung nagbenta si JB sa stansya, syempre pagkain na nila Jollibee, di ba? Mag-restaurant pa, magkano nila naman kinita sa stansya. Syempre, binaan niya si Ninang, Lay niya. Sabi niya kay Boss Lay, tara sabay tayong kain. Parang malibre siya, di ba? Gago, di ba? Para-paraan. Tapos marunong Masarap yung baka sa Chibo pa nga pinakain. Masarap yung steak, no? Gusto mo ba yun? Gano'n. Gusto ko talaga kain tayo. So pag nasa counter na, wala kang pera, Tita Lea. Gano'n. So hindi sila yung entitled na, oy, anak ng boss yan. Kailangan pagkain. Hindi. Kung ano yung pagkain doon, hindi pwedeng mamili. Kasi Buknoy, tinuturuan namin kasi wala nang alam kainin sa Buknoy kundi spam. Ang ulam namin to, sino ayaw niya? Hindi ka pwedeng mamili. Kahit na maganda suka-suka siya doon, kailangan niyang kainin. So sa amin wala kang no choice. No choice ka pa pag wala kang ambag sa bahay. Ganun. So parang sa iPhone nandun na sa grupo, no? Pag wala kang, just be realistic kasi bibigyan ka, wala kang ambag. So paano? Alam mo kung bakit? Don't take seriously na ambag nyo. Kasi kayo yung meron, tapos tinuruan din. Bad kayo, pag binigyan nyo kasi sinasanay nyo na maging tamad yung mga anak nyo, yung kagrupo nyo, lahat. Diba? Ako pag walang ambag, sandali, ilan ang pinasok niyan? Ako ganun sa bonus Mama Len, ilan bukasan mo yung bonus Habang nag-day off siya, ako yung nandun dapat ako yung may bayad, diba? Kasi ako yung sumasalo ng work. Pero naman, kapag naman masipag, Pag may extra kahit wala sila doon, like yung mga drivers namin, kung lang bigay yung ampaw. Kaya dumating si dada ko, binigyan niya ng ampaw. So parang sa amin, parang kahit wala siya doon, he deserved to have that. Kasi nagtrabaho siya. So even to my kids, ganun din siya. Hindi pwede. Si JB, iPhone 14 ba yung phone ni JB? Handy down lagi yun Tapos nagulat siya. Binigyan siya ni Chichi ng iPhone 17. Hindi na lang, diba? Pero hindi Pro Max. Hanggang doon lang siya sa iPhone 17. Ganun. So ganun din si Chichi. Na-ano din yan, na-adapt din niya sa akin. Kasi deserve ni JB kasi nagtrabaho siya. Yes, deserve ni JB. Hindi na sa stansya kasi dito din nakikita nyo, nagbabantay din siya. Tapos nagla-live selling din siya nung wala ako. Nagre-repack din siya. May mga ginagawa si JB na hindi nakikita Ito yung sa first na social brand media. nyo ni JB. First brand Kasi, new in his life. Oo. Sa ilang taon na siya. Kasi lagi kami sir. hand-me-down. So sa bahay, pag may luma si Chichi, binibigyan niya na kay JB. Even sa bags. Pag nakita mo yung bag ng anak ko,
nakikita niya naka-Ernest ako. Si JB kahapon, naawa nga ako pero tinitiis ko lang. Kasi baka maging tamad, baka umasa na lang, green news na bag yun. Yung ano niya, travel bag niya, no joke. Bag niya sa school, bag pa niya sa travel. So tinitingnan ko lang, dead ma ako. Kasi kapag ka inartihan mo, sabi nga ni Dada, mawawala na sila ng pangarap. Hindi na sila. So for me, hindi ka bad na hindi mo binigyan. Pero magiging bad ka kasi binigyan mo, tinuturuan mo silang maging tamad. Ninanakaw mo sa kanila yung pangarap na dapat sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang pangarap. Diba? So, don't feel bad, guys. Kagaya nga, meron akong isang anak-anakan. Ayoko na sabihin ko siya. Sabi ko, tangina na iPhone 17 ka. Diba, ma? Sabi mo, unahin ko naman yung sarili ko. OFW to. Diba, ma? Sabi mo, unahin mo naman yung sarili ko. Unahin ko yung sarili ko. Sabi ko, oo, yung kapatid mo, wala nang ginawa ko. Di magbuntis na magbuntis. Bakit? Ikaw pa naligayahan nung ginawa yung buntis, tapos pag manganganak na, ikaw pa rin magpapaanak. OFW to ah. So sabi niya, ma, ang sarap palang bilan ng gift yung sarili. So naka-iPhone 17 siya. Sabi ko pa, huwag ka nang umuwi dito, gastos na pag umuwi ka, wala kang pera. Wala siya dito sa Pilipinas. So nai-enjoy niya. Kasi, kaya ka nag-work para sa sarili mo, para sa anak mo. Sabi ko nga dun sa group chat, sa Pilipinas, pagdating ng 18, ay sa Amerika, pagdating ng 18 or ng 20 years old, lumayas ka na sa bahay ko. Kasi, pag marunong ka ng, di ba mami, oo ni mami yun. Pag marunong ka na magtrabaho, pag nakakaintindi na yung isang bata, palayasin mo na siya. Para makapagtrabaho na siya. Diba, si Chichi, para matutunan niya paano yung pera, paano magtrabaho, paano magganyan. So, lumayas ka na. 17 pa lang si Chichi, pinalayas ko na yan eh. Social na version lang. Akala niyo social, pero hindi siya talaga social. Amerika, pero mag-isa siya sa Amerika. So, mahirap pa rin. Ibang lugar lang, kumbaga. So, sabi ko, yung bata nga, 18, pinapalayas na sa bahay, di ba? Para magbanat ng buto, magtrabaho. Kasi, time naman ng mga magulang for themselves, di ba? Kagaya ko, kaya choice ko yun ha. Choice ko na ayoko na mag-anak with Tom. Choice namin. Kasi, pag nag-anak kami, ay dahil, obligasyon, diaper, ina mo, tok ka ng tok dyan, wala pang diaper, sinabi ko ka ng diaper, di ba may ganun? Di ba? Eh, ngayon wala kaming anak, kanya-kanya kami, bola ka dyan, ay, anong gift mo, di ba? O may dinner ako with my kids, ako din meron, mayanat ka dyan, kala mo ikaw lang, ganon. Kasi kung meron kaming obligasyon, hindi na kami nakagraduate, tsaka, shit, 57 si Dada. Pag grade 5 yung anak ko, 60 na siya, ay, lolo mo, di ba? Nasa hindi tatay ko yung gago, di ba, ganon. So iniisip, kahit yung natatawa si Daddy, di ba, Daddy? Di ba? Pero pag nagbabae kayo, huwag na kayo mag-anak, mambabae lang kayo. Di ba? Kasi pag nag-anak, obligasyon siya. Dadawin mo pa sa tarantaduhan mo, di ba? So for me, ganun kami, ang dami nagtatanong sa akin, ba't hindi kayo nag-anak ni Dada? Dahil hindi kami mag-i-enjoy pag meron kaming obligasyon. Eh, may obligasyon na nga kami eh. Diba? So, from the scratch, syempre ako pagka 1 year old, kinder, tangin na 49, tapos yung kasama ko, 22, 23. Mami, nanay na tawag sa akin, Chichi, Ay, ang imagine ko kung may baby kayo, tapos sa certain madaling araw, di ba may mga chat pa siya, Oo. mga taga-iFern. Oo. So, ginagano mo, chat ka ng chat, umiiyak mo. Oo, di ba? Mas may flash, oo, kabili, di ba? Hindi lang yun. Oh, puro ka-mentor, di mo ka nag-grocery, pabili ng ng milk, nakakaloka ka, di ba? Yung mga ganung bagay. So, ayoko na yun. Kaya, move tayo. Kaya ganito ka fresh, oh. Tsaka ang problema lang yan. Huwag niyong tambay, nang hanapin solusyon. Lagi niya sinasabi sa akin, kagaya kanina, sad ako, baby. Bakit? After ko sinabi sa kanya, dead man ako sa problema. Yung problema naman problema sa akin, kaya ganito ka ganda. O, problemahin mo kung baka sa buhay mo. Maka-adjust ka. Okay, hindi pa nakakapin. Yes, pero kasi naman, halimbawa lang pera ngayon, magbenta ka, live selling ako. Meron times na may hinahabol kami nila Boss Ray na sales kaya ilang days ako nag-live selling nun. Wala nang sales? Talaga ba? O, syempre may mga return kami, hindi naman nawawala, maraming demonyo sa buhay. At yung demonyo na yun yung magiging motivation. Meron pong mga, huwag kayong masasada pag kayo ay na re-reject. Sa amin nga, hindi reject eh. Return. Wow, tawang-tawa. May return kami. Oo, may mga maraming gitera sa mundo, pero carry lang. Hello, hindi ko kakahirap yung return nila. So, tinatawanan lang namin. May return tayo. Sige, yun yung tinuro niya sa akin. Dati kasi wala akong ganun eh. Ang tangin mo,
mo, ganun ka galing. Sabi, pag may return, live ulit tayo. Di ba? Pag may nag-return 3, napalitan namin. Ganun. So ano guys sa mga bago pa lang na nandito, nakilala namin si Madam, ang trabaho niya lang talaga, mag-shopping. Ang layo-layo na talaga ng ano. Wow! Diba? Kaya ayoko pa, ano to, to. Sobra talaga, Madam! Actually, all of my friends, sabi nga ng mga friends ko, Uy, si Kim, hindi pa ba nagigising? Hindi pa ba nauuntok? Sabi niya, kasi mas abonado siya dun sa mga, di na daw ako recently nag-shopping, akala lang nila yun. Di ba pinapost? Hello, BIR kasi. Ang hello, BIR, gago. Di ba pwedeng ano? Sabi ko sa BIR, di ba pwedeng dati sabihin na pokpok ako para regalo sa kanya. Di ba? Sabi nila may bayad ako every time. Sabi ko, kasi hindi naman ako bumili nun siya naman. So anyway, shopping, sabi ng mga friends ko talaga. Pero nung yan, si Mela, isa sa mga pag sinasabi naman may cancer, tas natutuwa sa'yo, yun yung motivation ko. Kahit everyday, magpo-post ako kasi may natutuwa pa lang sa akin. So doon pa lang, kahit di ko sila kilala, masaya sila. Kaya never ako nag-snub ng mga tao. Nung sa Subic, tinawag kong bakla. Hoy, bakla ka! Bakla ka rin! Bakit? Sabi kong gano'n. Bakla talaga tinawag sa Hoy, bakla ka! Hindi na, ako lang yung babae dun sa grupo, di ba lang bakla kasama ko. So, hindi ako nag-i-snub kasi baka mamaya may dinadala sila, may kalungkutan sila, tapos ako pala yung happiness. Every time na, thank you for sharing, Mele, kasi every time na may nagsasabi sa akin na, uy, ma'am, kilala ka niya, mas nabubus ako. Mas ginagalingan ko, mas nagpo-post ako na nagpo-post kasi meron pala ako na-inspire. May purpose pala. May purpose pala yung napapatuwan ko yung mga ka-edyosan ko sa life. So, Madam, parang mag-i-end na yung year, 2025, 2026. Alam ko naman wala kang New Year's resolution. Kasi tuloy-tuloy naman yung buhay mo. Meron ka ba bang wish? New Year's wish? Or ano ba bang wish mo sa 2026? Wala, siguro wala akong wish for myself, to be honest Kasi ako yung tao na kung ano lang yung bigay sa akin, yun na yun. Kasi, well, yun nga, hindi ako nag-expect. Kaya hindi ako lagi na-hurt. Hindi talaga ako na-hurt. Kasi nga, Yung pink diamond, hindi mo in-expect. oo, yun na nga, pero syempre pangarap ko yun. Pero pag hindi ako binigay, hindi ako na-hurt. Ganon. Wow. Nagigigil ako sa kanya. So, syempre, di ba, pag nag-expect ka, like for example, hindi ako mahilig mag-expect in return. Halimbawa, binigyan kita ng cellphone. Hindi ko iniintay, bigyan mo ako ng cellphone. Dati kasi, medyo na-hurt pa ako na parang, bakit bad sila sa akin, ang bait-bait ko naman. And then, good thing I have mentor beside me. Kasi lagi, thank you baby. Kasi you keep reminding yung pamilya ko kung tinignan ka. Kasi lagi niya ako nire-remind na hindi pare-pareho yung mga tao. Dati kasi, ang ilang yun ba't ang bad sa akin? Ang bait-bait ko nun. So, naka-question ko yung sarili ko. So, siya yung nagtuturo sa akin na hindi porke yung ugali mo, kaugali mo na siya. Magkakaiba kayo ng mga ugali. So, kakamiyaw-miyaw niya sa akin, miyaw-miyaw sa tenga, na-absorb ko na siya. O, kaya kung kayo, na-absorb niyo siya, mas na-absorb ko siya dahil. Kasi, gabi-gabi, baby, kasi baby. Kahit kasi Chichi kanina Ayan na si Daddy. Ayan na, may mentoring na naman tayo today. May sharing tayo. It's a joke for us, pero natatandaan namin. Ginagawa kagaya kagabi kanina, sabi nila, may mentoring tayo for today's video. Yung text ako ni Chichi, pero nakikinig si Chichi. Nagugulat ako pag nandito siya, tunganin na siya. Oo nga. Oo, tunganin. Gino-joke lang namin, pero yun nga, ako kasi lagi niya ako nire-remind na hindi daw pare-pareho yung tao. Hindi daw pare-pareho ng ugali. So, huwag ko daw hanapin yung ginawa ko sa ibang tao. Parang si Chichi nga Madam, parang mas anak pa siya ni Sir Tol. Actually, No? and even si JB na naughty version lang. Kasi si JB masagot. Ito naman ma-mentor. Siya naman masagot, pakaliwa. Hindi naman lahat kasi ibibigay sa'yo ng Diyos, di ba? Kailangan may problema. So si JB yung problema ko. If you're watching, yes, JB. So, anong wish mo? This 2020? Wish ko- Resolution, meron ba? Wala. New Year's resolution. Ha? New Year's resolution, siguro hindi na ako uto-uto. Okay na ba? Okay na ba yun? Oo, Siguro tama. ganun. Medyo, actually ito, past few months, medyo nadadown ako. Umaabot tayo sa ganun, di ba yung nasasad tayo minsan. So, past few months, nasasad ako kasi parang ako lang, pag kami kailangan yung mga friends, parang andyan sila lahat.
Tapos pagka yung busy na ako, yung may ganito, may event, hindi na ako nasusupport ng iba. You know who you are. Charot. So parang sabi ko na bakit nagiging bad yung mga mababait? Because ang daming mga bad person. So, lagi ko lang iniisip na hindi ako bad person, so hindi ko siya gagawin. Kahit ginawa sa akin, hindi ko siya gagawin. So, minsan parang naiiyak na lang ako, oo nga, no, ako na lang pala mag-isa. Pag sa hirap, ako yung mag-isa. Pero pag party-party, dahil kaming lahat. Ganon. So, pag halimbawa, wala na akong tulog, ganyan, puro ko Iver, hindi na nila ako sinasama kasi nga, pag good times lang talaga sila, ganon. Nakakasando. Pero Pero hindi rin, madam, sa dami ng mga na-inspire mo. yun na nga. So, doon ko din iniisip na, ako, tinidemonyo lang nila ako. Ngayon, wala po ako inatinan na Christmas party. Oo. Except dun sa mga companies namin. Na Christmas party sa friends ko. Kasi nga, wala na kaming oras. So, gusto ko man pumunta, wala talaga. Tapos nakikita ko naman sila na kahit wala akong masaya, kayo na. Diba, minsan nagsabi ako, pwede year-end party na lang, ganun. Sa January na lang, kasi dami namin ganun tidada nga. Tapos sabi niya, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi kayo na lang. Mamimigay sana ako ng iPhone 7. At least dito mo na pamigay. Diba? Kaya may mga ganun. Pero huwag kayong masasad. Kasi iisipin nyo lang na hindi ako pwedeng maging bad. Kasi kung iisipin mo yung mga tumarantado sa'yo, magiging bad ka talaga. Titigas at titigas. Minsan tumitigas din yung loob ko yung pautang. Hindi ko na siya papautangin kasi nadala na ako. Pero sige pa tayo kita kahit mga 20,000 na gano'n. Para kung bayad o wala, edi wala. Pero hindi na masama. Kasi nga siya yung nagsasabi sa akin na. Tapos ngayon parang wala akong inatinan na Christmas party ng mga friends. Okay lang. Hindi nabawasan yung ganda ko. Nabawasan pa yung gastos ko. Para ka may in-house counselor. I love you, Mother. Si Mother, ang ganda ng reaction lagi. Ako bibigyan talaga kita ng million essence. Para ka may si may Mother. in-house counselor, madam. Oo, Sa bahay. masarap talaga na may katabi ka na nagko-correct sa'yo. Like kanina, pagkagising ko, sabi ko, baby, sad ako. Ay, hindi pala ako sad. Mad ako. Ay, hindi pala. Sabi mo nga sa akin, ano yung nararamdaman ko? Ganon ako. Tuwing pag meron lang ako nararamdaman, tapos after yun, wala na. Kaya dun sa mga ka-text niya, di ba? Parang ang sarap pag may ka-text kayo, meron kayong nahihingan. Kahit saglit, tapos balak na dun sa buhay mo, okay na ako. Sir, paano ka naman? Saan ka humihinga? Wala. Alam mo, sabi nga sa akin, pag ako gumiba, baby, balak sa buhay mo. Oo nga. Saan ka nga humihinga? And because of that, I'll show a video. Ano nga? Ito. Pakita ko yung video na to and then magkwentuhan tayo. Kasi para mas makaintindi lahat. Teka, itatag ko kung ano ipapakita natin. Wala si Seven na bakla kayo, ilabas nyo na yung ano. Teka, wait mag-commercial muna tayo. Pakita mo muna to. Ito yung sinabi ni Madam na pinatrabaho nila ako. Nagulat ako. Sabi niya, suot mo to. Oo, kasi nagtataba ko siya. Walang tamad sa pamilya. Ito. Pakita mo muna to. Tapos ito yung next natin. Magsisindi kasi siya ng tabako. Wala pa siyang content. Kapalang pest, di ba? Hoy, dapat may ambag ka. So ayan, nag-video kami. Popost na. Hindi ba yun napopost? Hindi nga. Ngayon ko lang nga nakita. Pinadala ni Putnoy sa... Kasi may schedule. Okay, commercial number coffee yun. Okay, wait. Nothing ko lang. Yung tinatanong nyo sa akin ay paano yung sanghuhugod, gano'n. Meron akong papakita sa inyo kasi para may apply nyo sa Ayan. Wait Oo nga, kasi ako, sa'yo ko nagsasabi. Saan ka nagsasabi? Baka yung kasama mo sa Anbaya, galgal ka. Hindi nakalimutan. Sino yun? Hindi na siya sisikatan ng New Year. Nakalimutan. Nakita nyo? Hindi, pakita mo natin to. Ayan, baby, excited sila. Bilisan nyo dyan. Okay, watch this. Manood muna kayo dito. Give me 60 seconds and I'm going to give you the ultimate cheat code for stress. Think of this clear water as your nervous system on a good day.
And this food dye, that is stress. Or a stressful event. See how quickly it spreads? Your whole system gets cloudy. It's harder to think clearly and harder to see what's going on. And if you keep stirring, replaying conversations, imagining worst case scenarios, second guessing yourself, you make it even murkier. That's what all that overthinking and mental stirring does. It keeps your whole body on edge. And if you leave it, it doesn't clear on its own. It just sits there, colouring everything. And here's the cheat code. The skill of regulation. Start noticing when you're murky, and then add clean water back in. Breathing, grounding, movement, connection. Cold water on your hands, stepping outside for fresh air, checking in with someone safe. These clear your system faster. When things inside you are clearer, your brain drops back into its steady zone. The place where you can think, choose, and respond instead of reacting. The stress doesn't disappear, but your system becomes calmer, clearer, and more capable. Perfect. Okay. Post mo lang muna dito. Ayan, picturean nyo yan. Okay, na-picturean nyo na, mag-discuss ako. Okay, so for example, tinatanong nila ako paano ko. Kasi palagi ko ito sinasabi sa mga leader. Sabi ko, when Carmi tells me good morning, and Carmi tells me, sir, we have a problem, pareho lang siya sa akin. Yung dating ng good morning, saka sir, may problema, pareho lang siya sa akin. Hindi yung good morning, masaya ako, tapos, sir, may problema, oh my God, Carmi, ano naman? Hindi. Yung tunog ng good morning, saka sir, may problema, isa lang ang tunog niya sa akin. Hindi ako affected kasi sanay na ako. Ang toong trabaho ng President CEO to solve every problem that comes. Okay? Kung negosyante ka, trabaho mo is solve every problem that comes kasi negosyo mo yan. Pag empleyado ka, yung problema ng boss mo. Ikaw, may problema ka? Oo, sa song namin yan. Palitan na upuan yan. Nag-gets ninyo? Okay? So, pagka empleyado ka, di ba kunyari, ang trabaho mo, machine operator, nasira yung makina. Hindi mo problema yon. Problema ng mag-aayos ng makina. Kanina nagpapunta ako ng tubero sa bahay. Di ba? Meron ako pinapaayos. Tapos sabi ko, tignan mo yung heater doon sa kwarto ni Chichi. Sabi niya, sir, hindi po ako tubero. Wala yung tubero. Pinapunta lang ako. Electrician talaga ako. May konting alam lang ako. Pero yung hot water, cold water, hindi na daw niya alam. Sabi ko, ganun ba? O sige. Sa New Year na lang yan. Diba? Pero meron ako ibang pinaayos na ayos niya. Yung mga barado, ganun na ayos niya. So pag empleyado ka, ganun. Yung sekretaryo ng boss, problema niya, yung inutos ng boss niya. Yung security guard, ang problema niya, no ID, no entry. Ang problema niya, kung may nanakawan, problema niya yon. Gets? So as an empleyado, ito lang yung mundo mo. Kaya yan lang ang sahod mo. Okay? Bilang negosyo, problema mo lahat. Si Madam, kanina ko inikwento, sabi ni Mela, di ba, yung may halong bashing. Dati shopping ng trabaho mo ngayon, di ba? Ngayon, President CEO ka na rin. Ngayon, content creator ka na. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi nag-grow na si Madam. Kasi we will not continue to have this type of relationship, di ba sabi ni Dr. Bello, hi to the most in love couple I know. Bakit every day in love kami more and more each day? Kasi nag-grow din siya. Dati ako lang yung CEO, ngayon CEO na rin siya. Kaya yung mga nandito, na Mrs. lang yung nag-a-iFern or Mr. lang yung nag-a-iFern, that's why ina-encourage namin, dalhin mo yung Mr. mo. Dalhin mo yung Mrs. mo. Kung ayaw kanyang pakinggan, kami ang magsasabi para sa'yo. Kami ang mag-explain. Kasi, kung ang misis lang yun nandito, natuluan namin na natural, umangat siya ng umangat ending, maiiwan yung mister, no? Ang puro selos, puro inggit, puro doubt yung malalagay sa puso niya.
Kahit baliktarin mo, ganun din. Pag lalaki yung inilagay mo dito, tapos umaangat, di ba? Nagiging leader, that time sino-sino nagpapapicture, di ba? Ang misis, walang gagawin kundi magselos. Ba't di ka pa umuwi? Nasaan ka? Hyper networking ka naman. Sino yung kasama mo dito sa picture? Sino nag-post nito? Wala nang ginawa kundi mag-stalk kung ano nangyayari. Kasi nga, naiiwan na yung isa. Samantalang kaming dalawa ni Madam, no, pareho kami umangat when she decide na gusto na niya gumawa ng brand, Kim's Diary, gusto niya gumawa ng bagong... May kumpanya na siya dati, pero hindi katulad nito. Hindi kasing exposed nito. Nagbebenta siya, meron siyang restaurant, nagbebenta siya ng... Siyempre sa restaurant, binibenta mo soft drinks, ulam, alak, kanin, di ba? You're selling the experience of eating there. Pero dito, creating your own brand is totally different. Yung gumawa ng brand, iba yun. May usapan kami ni Mele Alex noong isang gabi. Sabi niya, sir, sabi ng doktor, ganito, ganyan. Ito daw yung suggestion sa produkto. Sabi ko, Mele, intindihan mo ha. Iba yung trabaho ng doktor, iba yung trabaho ng drug manufacturer, iba rin yung trabaho ng FDA. Iba-iba yon. Yung sinasabi ni doktor, opinion niya yon. Pero iba ang opinion ng manufacturer, iba ang opinion ng FDA. And para kami, no offense kung may doktor na nanonood, ang pinakamataas sa lahat, yung pharmaceutical company, hindi doktor. Kasi kung anong ginagawa ng pharma company, yung doktor ang magbebenta by prescribing. Tapos ang kakonsyaba ni pharmaceutical company, si FDA, kailangan magkasundo silang dalawa para mailabas ang isang dalawa. Okay? So, eto, may problema na this year, matindi yung problema pinagdaanan ni Ivern. Hindi namin kasalanan. Pero aakuin ko kasi ako yung nagdesisyon na magpalit ng sistema. Ako yung umoo na sa India ipapagawa. Ako yung umoo na Indian company yung kausap namin. So nung nagka-problema, kahit hindi ko kasalanan, since ako yung pumirma ng dokumento, aakuin ko lahat yung problema. Lahat ng problema ng tao ko, kasalanan ko. Kaya this year made me grow also because I need to accept and solve every problem that arrives. Tama? Hindi ko sinasabing ako lang nag-solve. Nandyan si Ma'am Marie, kasama niya kami. Nandyan si Mama Dan, kasama niya rin kami. Nandyan lang lahat ng mga empleyado. Well, yung sinasabi ni Madam, wala akong alam tungkol dyan. Yung mag-asawa, no, we play different roles for each other. Yung sinasabi ni Madam kanina, paggising niya, baby, malungkot ako. Ito yung problema ko. Meron siya pagkikwentuhan, trabaho ko makinig. Pag after humingi siya ng solusyon, bibigyan ko ng solusyon. Pag ang gusto lang niya, may kausap, nandun lang ako para makinig. Okay? So yung sabi niya, wala akong alam doon. Pag uwi ko, puro problema. Pag uwi ko, hinanda niya ng pagkain. Sinamahan niya ako kumain. Tama? Kasama niya ako. Kasi ako, yung utak ko hindi tumitigil umandal. Kaya pagkagabi, kailangan manood kami ng something para mawala yung takbo ng utak ko. Kung hindi siya humihinto, hindi ako makakatulog. Pag meron akong pinapanood, di ba, tumitigil yung utak ko sa pag-iisip. Manonood muna ako doon. Yun yung pampatulog namin. Okay? So when we go here, ang problema sa Pilipinas, ang problema ng Pinoy, di ba, yung tubig, naging itim na siya. After 2 years, itim pa rin yung tubig. After 3 years, itim pa rin yung tubig. Yung asawa ko, babaero, grabe siya. Kailan yun? 15 years ago. Putang ina, 15 years kung yung baby, binata na, kaya na makabuntis ng 15 years old. Iniiyak mo pa rin yung jowa mo dati. Diba? So, yun yung problema sa Pilipinas. Hindi marunong magbubong. Okay? So, ngayon, important tong topic sa akin kasi in 2 days, 2026 na. Parang awa mo na, huwag mo na dadalhin yung problema mo from 2025 to 2026. Okay? And maraming negosyo pwedeng itayo. No? Marami nasa IFER na nag-iisip pa kung anong negosyo itatayo. Ang problema, anong alam mo tungkol sa negosyo na yan? Meron ba magtuturo sa'yo na successful sa negosyong iniisip mo? Kasi dito sa iFern, nandito na lahat yung magtuturo sa'yo paano maging successful. And ito yung mga solusyon. Nakapasimple, breathe. Pag kami nangyari,
Huminga ka lang. Samahan niyo ako. Breathe in. Nag-iba na yung mood ka agad, di ba? Ito, subukan niyo to. Ano, kumakalma ka, di ba? Oh, simple lang yun. Nandito pa lang tayo. Nag-iba na. Di ba? Move. Ito pinaka-importante bilang negosyante. Move. Kasi yung mga nag-e-emote, wala na, putangin na, 3 buwan na nag-e-emote pa rin. Meron mga leaders dito, ang tataas na ng ranggo, 6 na buwan, nag-e-emote pa rin. May mga leaders dito, kinausap ko, ano na, 2026 na. 2 years ka na nag-e-emote. Ano? New Year na ulit. Diba? Pagka hindi ka gumalaw, hindi ka talaga makakawala dun sa problema mo. Diba? Yung sinasabing mo, kumausap ka. Alukan mo isang sachet ng pearl coffee butterscotch. Kung walang-wala na, alukan mo isang guhit ng silver fresh. Be, dalhin mo yung toothbrush ko dito. May bebenta ako sa'yo. Piso lang to, piso lang. Ngayon pa New Year, 50 off. Kalahati lang lagay mo para 50 cents. Ako yung gabi, babalik ako dito, lagyan ko ulit ka. Gets mo? Pagka gumalaw ka, mawawala yung nega. Mawawala, gumalaw. Cold water, fresh, reach out. Dito sa Hyper, alam mo pwede i-reach out. Kahit di mo kakilala, pwede ka mag-reach out dito. Umupo ka lang yung katabi mo. Tagal ka na sa Hyper. Malaki na kinikita mo. Ano yung problema? Ay, may problema, pero may kita. May araw sobrang laki ng kita, di ba? Pagka hindi ka gumalaw, walang kita. May ka mapagtatanungan dito. Di ba? Pagka nagtayo ka ng negosyo na ikaw lang nakakaalam, sino tatanungan mo? Wala. Tatanong ka, Nay, tama ba yung ginagawa ko? Ikaw, bahala ka anak. Magaling ka dyan. Wala namang alam yung nanay mo, wala ka rin alam. So, nakakuha ka ng impormasyon sa walang alam, tapos ginawa mo yung advice nung walang alam, ginawa mo yung advice na gusto mo. Pinag-pray ko naman to, sana tama yung gagawin ko. Di wow, di si Jesus na yung advisor mo. Ano ba binulong niya sa'yo? Textmate kayo ni Jesus? Diba? When you pray, may nagpe-pray ba dito? Meron ba? O ako lang? Nagpe-pray kayo? Sige, Yes. sampulan yung mga... Diba? Parang when you pray, God will answer you in different ways. God, gusto ko makawala sa utang. Ano to? Bigla na lang babagsak yung pera sa harap mo. Walang ganun. Diba? God, tulungan mo kung makawala sa utang. Binigay ka ng negosyo, Ifer. Diba? So, paano yung negosyo? Kailangan gawin. Before, empleyado ka. Meron bang trabaho na hindi papasok, kumikita? Wala, diba? So, ang negosyo, ganun. Nag-pray ka kay God, isolve yung problema mo sa babayanin, binigyan ka ng negosyo, gawin mo yung negosyo. Sinabi mo ba kay God, God, bigyan mo ko negosyo, yung mabilis lang ha. Yung Lord, yung walang gagawin, pero walang tigil yung kita. Wala pong ganun. Di ba? Kasi, this year, meron lumapit sa amin, humingi ng tulong. Ready si Madam bigyan ng pera, anong sagot niya? Hindi ko kailangan ng pera. Trabaho, kahit anong trabaho. Masipag ako. Bigyan mo lang ako ng trabaho. Yun lang yung kailangan ko. So he asked God for help, pero very clear siya. Nag-reach out siya kay Madam, sumagot si Madam, ang sagot, kailangan ko trabaho, masipag ako. Trabaho lang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng pera, hindi ko kailangan ng ibang tulong. So don't expect na negosyo na madali. Don't expect na, Lord, ikaw na bahala, bigyan mo ko ng prospect, tapos mag-pay in na siya by himself, ito yung Gcash ko, Lord. Walang ganun. Walang ganun. Si Mama Madam, nagti-TikTok live, 4 na oras, 5 oras, walang tayuan. Walang CR, 5 oras. Walang karelyebo. Tubig lang, inom-inom, pagka natutoy na. Ngayon, humingi siya ng candy. Wala na siyang boses. 5 oras. Ang benta, 200,000. 5 oras.
Pero walang tayuan, walang CR. Diba? Sakripisyo ba tawag doon? Oh. So, because she's building her brand. And the brand, yung beauty niya, yung galaw niya, yung suot niya, yung sayaw niya, yung salita niya, yung pagkanta, pagbenta, it's all part of it. Kasi iba na yung mundo eh. Hindi na pwede naglabas ka na ng safeguard, ito na yung sabon tapos na. Hindi na uso yun. Diba? Ang lakaran ngayon, naglabas ka ng Oh My White 7 Day Soap, sino bang may-ari niyan? Si Kim's Diary. Ano ba yung buhay ng Kim's Diary? May asawa ba siya? May anak ba siya? Ano yung kotse niya? Ano yung alahas niya? Saan siya nakatira? May aso ba siya? Yun na importante ngayon eh. Yun yung mundo na kung nasaan tayo ngayon. Okay? Ito yung mundo na anybody can be a star and anybody can be a basher also. So you prepare for both. Kami walang tigil din yung basher sa amin. Diba? Eh kasi pagka sumisikat ka, maraming inggit, another word for inggit, basher. Tanggapin mo kung wala kang basher, walang nakakakilala sa'yo. Kung walang inggit sa'yo, walang nakakaalam ng ginagawa mo. Okay? So ganun talaga. Habang umaangat ka sa mundo, maraming basher na nakapaligid sa'yo. Ang tawag sa kanila, kamag-anak. Ang kamag-anak ang unang magiging basher sa negosyo mo. Bakit? Kasi gusto nila yung version mo na walang alam, walang ginagawa, palaging humihingi ng tulong. Ayaw nila yung version mo na umaangat, gumaganda, no? Na gumagaling, tumatalino. Ayaw nila yun. Ayaw nila yung version mo na nagkakakotse. Ayaw nila yung version mo na nagkakabahay. Ayaw nila yung version mo na nagkakaroon ng mamahalin na bag, mamahalin na lelo, no, kumikita ng malaki. Ayaw nila yung version na yan. Gusto nila yung version na mas mababa sa kanila. So, ganun talaga. Kaya ang unang bibili, unang magtitiwala, unang magiging business partner mo, hindi mo kakilala. Kasi ang nakikita lang ng kausap mo na hindi mo kakilala kung gaano kaganda yung negosyong inaalok mo. Okay? So, makes sense ba yung video na yan? Yes. So, I will post it, I will share it to the leaders so that you can apply. Para 2026, iwanan natin yung mga negatibo sa 2025. Sa 2026, matuto na tayong mag-move on. Kung meron kang problema, ang raming malalapitan dito. Lahat ng mga close line, up line, down line, pwedeng malapitan, pwedeng makausap. Okay? Huwag lang yung mga lumang problema. Yung upline, pang-utang naman dyan. Downline, pang-utang naman dyan. Nandito tayo para magnegosyo. Hindi magpaluwagan. Ha? Hindi yung mag-utangan. Okay? So, pakita ko lang very quickly yung nasa kotse. Kasi this is something for 2026 that's very important, no? That I want to share to everyone. Gusto ba makinig o uwing-uwi na? Meron ka uwing-uwi na? Pagka meron uwing-uwi na, basta paglalabas, tingnan mo mabuti yung pintuan ha. Huwag basta-basta lumabas, magpapasa po, o baka maundog. Okay, yung yan, kilala niyo siya? Yes. Kilala niyo siya? Yes. Okay, another picture. Yung next picture nun. May another picture pa. Si Hyper Mini Lady Alex. Tatlo yan, di ba pinadala ko? Na pumasa ba? Final yung poster. Okay, so sino hindi nakakakilala sa kanya, taas ang kamay para ikikwento ko siya. Lahat kilala siya? Lahat kilala? Wow, di siya nasikat. Diba? Alam nyo na 250 tickets yung binili niya. Yes. Ha? Kaya siya nanalo ng kotse, nanalo siya ng 50,000, nanalo ng 10,000, at nanalo ng 5,000. Ha? May brand yung kotse, 1,289,000, 50,000 cash, 20,000 cash, 10,000 cash, at 5,000 cash. Kasi 250 yung tickets niya na 1,000 each. So 250,000 yung binili niyang ticket. Nakikita ko na yung mga mukha nila. Imposible pala ako manalo dito. Wala naman akong 250,000. Buti na lang hindi ako bumili. Huwag ka mag-alala, hindi naman kayo yung inaasahan namin bumili kasi alam ko wala kayong pangarap magka-kotse. Tama? Kasi enjoy na enjoy kayo mag-commute.
Lord, sana paulanin mo mamaya malakas. Tapos yung baha na umaagos kasi enjoy na enjoy silang mag-commute. Para sagad yung experience nila. Thank you, Lord. Pero, para naman doon sa gustong magkakotse, sa pinakamurang paraan sa balat ng lupa, ito yung poster. Yung 1,000 na ticket, ginawa namin 500 na lang. Okay? So kung 1,000 ang budget mo dati, ngayon yung 1,000 mo, 2 ticket na, may kasama pang produkto. Ha? Yung produkto na kasama, Percy Beauty, saka yung bagong-bagong Oh My White Soap. Yun yung kasama dun sa 500. Kung hindi ka nanalo ng kotse, merong 50,000, second prize, 30,000, third prize, 20,000, fourth prize, fifth prize, 10,000, tatlo, and sixth prize, no, 14, favorite number ni Madam kasi she's born on January 14, 14 na 5,000. Yung product na makukuha mo pag binenta mo, may pambili ka na ulit ng ticket. Yun lang din yung ginawa nung nanalo ng kotse. Bumili siya, ibinenta niya yung laman na produkto, tapos ibinili niya ulit. Tapos ibinili, ayan, marami na naman siyang hawak na ticket. Okay? So, kung wala kang malaking pera, meron ka bang sipag na gustong ilabas? Kasi ang first season ng January, ano petsa? January 17. Meron ka pang 19 days para bumili ng ticket kasi gusto kong mamigay ng kotse sa January 17, 2026, una sa 12 kotse na ipapamigay in 2026. So kung ayaw mo, okay lang. Pakikwento na lang sa lahat ng kakilala mo. Alam mo ba yung Hyper na minigay ng kotse, 500 lang? Be, ikaw nga yung bumili kasi malas ako sa ganyan eh. Yung mga nagsasabing malas, naniniwala ako sa inyo. Itsura yun pala, mukhang malas na kayo. Ha? Basta tatandaan nyo kung ano yung inisip nyo, yun yung katotohanan. Okay? Show natin yung video. Yung may pintuan. Yung video na may